Kumusta kayong lahat mga kababayan? Kamag-anak, kaibigan, kahit hindi kaibigan, para sa lahat po itong pag-usapan natin mga kaibigan. Paano ba paunlarin ang pamilya at ang bansa? Siyempre, nag-umpisa yan sa atin. Tayong mga padre de pamilya, ika nga, tayong mga leader ng pamilya, yun ang ating itaguyod, ang ating mga anak. Planuhin, siyempre kukuha tayo ng kabiyak. Dapat po magkatulong ang babae at lalaki, mag-asawa. Para po maitaguyod ang pamilya, para mamuhay ng maayos. Plano po, kung baga, plano ang importante. Hindi po yung sugod tayo ng sugod na wala po tayong plano sa bukas. Ang inisip natin ngayon lang palagi. Hindi po pwede yung ganyan. Kaya po tayo palubog ng palubog ng ating bansa. Karamihan po sa atin, iniisip lang ang sarili. Ayan po para sa lahat po ito, ordinaryong tao at mga leader ng ating bansa, para po sa atin lahat itong pag-usapan natin. Pasimplihan lang po natin, hindi po tayo magbanggit ng mga tanggapan kasi po makapiright po tayo sa YouTube. Totoo po yan. Kasi kung napapansin ninyo, habang tumatagal, marami nagsasabi na nagugutom kami. Kasi po, ito pong mga dahilan. Hindi po nakaplano. Unang-una, ilagay muna natin sa ating sarili. Dapat kasi, isa-isa tayo, simpleng tao o mga leader, dapat mayroon din tayong plano. Para, kumbaga, engineer. Hindi pwede na kung makakita tayo ng engineer, saludo kagad tayo, Sir. Kasi sila ang nagpaplano, nag-aaral. Tayo, ako walang pinag-aralan, pero kaya kong magplano. Kaya kong tumbasan yung mga engineer. Ako grade 1 lang mga kaibigan, pero binigyan ko akong talento ng Panginoon. Ayan, wala akong kodigo, nagsasalita ako galing dito sa aking isip. Kaya pag may ganyan po tayong talento, huwag po nating sayangin. Importante po, planuhin ang ating sarili. Ako, bisa bata pa lang, nagplano na ako . Kaya po ako, sa dami ng pagsubok na dumaan sa aking buhay, sa tulong ng Panginoon, nalampasan ko. Kasi po, planado po ang aking buhay. Hindi po ako sugod ng sugod. Kung may mga mali man ako, natututo na ako doon at hindi ko na ulitin. Ganon po talaga pag medyo bata ka pa, madalas kang magkamali. Pero habang ikaw tumatanda, dapat unti-unti kang matutuwid, dumidiretso. Yun po ang problema sa ating bansa. Bansa na po ang pag-usapan natin kasi kung napapansin niyo mga kaibigan, ang ating mga leader, sisihan ng sisihan. Kasi yung nauna sa amin, ganito. Totoo po talaga yon. Kasi po, sa totoo po niyan, bibihira, mas kukunti po ang, hindi naman bihira, mas kukunti ang nagpaplano sa bukas, sa bansa. Ang kadalasan na pinaplano, ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Yung kapitbahay, bahala na kayo dyan. Kukunin ko nga yung iban yung kayamanan. Sakim. Karamihan po sakim. Konti lang po yung maganda ang kalooban. Na dapat kasi, yun ang pairalan natin. Tulungan ang kapwa. Hindi lang pwede ikaw ang umangat. Kung umangat ka, yayain mo rin yung iba. Kung gusto umangat, kasi mayroon din pong tao na kontento na sa kanyang pamumuhay. Kaya po ginawa kong kwento na ito para i-encourage po yung pag sinabing kasi pobre lang kami, hanggang dito na lang kami, hanggang dyan na lang talaga. Ako po, pobre, pero pinaplano ko kung paano makaahon. Mabago man lang kahit konti ang ating buhay. Hindi nung kung halimbawa, dati lugaw lang ang kinakain ko, ngayon kanina, may ulam. Yun po ang isang halimbawa na kailangan planuhin po. Hindi po pwedeng pumayag ka na hanggang doon na lang. Mangarap ng tama, pero hindi pwedeng puro pangarap. Dapat sipag at pagdarasal at importante yung plano.
ang sinasabi kong plano. Yung ginagawa ng mga engineer. Ay, yung tapat na engineer kasi ang minsan yung mga engineer kahit alam niyang mali ay kung gusto niya rin kumita yung plano hindi rin natutupad. Kailangan po talaga yung tapat na tao. Ibigay ko ng example, itong mga nagdaang bagyo, maraming mga landslide. Kasi hindi napag-aralan. Dapat po ang ating mga barangay opisyal, engineer na tapat. Kasi kung engineer ka nga, kung hindi ka naman tapat. Di ba? Ayun, dapat yung mga gano'n na mga bawal natin tibagin tong bundok na ito, bawal natin bawasan kasi guguho yan. Pero kung walang plano, kung inisip mo lang yung ngayon o sa iyong sarili o sa iyong pamilya kasi hindi ka naman nakatira doon, pwede kang mahumukay doon at ang tatamaan yung nakatira doon. Babanggitin ko pa ba yung landslide dyan sa Batangas? Ayaw ko lang po magbanggit kung anong inuhukay dyan. Ayun po dapat mapagmasid, planuhin. Hindi po yung alam po ninyo, saka na tayo magsisi pag tapos na. Magtuturuan kung sinong may kasalanan. Pero kung ikaw ay sincero, ayaw mong mapahamak ang iyong kapwa, planuhin mo ang dapat gagawin. Isang example yun yung baha sa Bicol, yung pinag-aawayan na naman doon, kung magkanong billion doon na project. Kahit anong diking gagawin mo doon kung ganong kalakas ang ulan. Kaya ang solusyon po dyan, engineer din na tapat. Kung paano yung project. Kasi kung ang lugar mo ganito mga kaibigan, kagaya dito sa amin, sa Laguna Lake, ibig sabihin, kung nangyayari doon sa Maharlika Highway ba yon? Yung mga burubundoke na kinalbo, pag bumaha yun, may kasamang putik. Yung dati na, example ko lang yung dati na ulan, nung may mga kahoy pa, ayun, wag na. Hindi ko na pakialaman yan. Basta yun na lang, dapat tapat ang tao. At isama sa plano yung mga nakatira doon kung ano ba. Kasi po, hindi po pwede na sarili lang natin ang iplanuhin natin. Isama po natin ang bansa, kinabukasan. Huwag na, ayaw ko na mag-comment sa mga ganyan kasi baka makapiright pa ako. Yan lang po ang isang halimbawa. Kailangan po, hindi po pwede na ngayon lang ang ating isipin. Kailangan, halimbawa, inisip ko ang aking mga anak hanggang mga apo. Ang aking apo ay mga anak, paapo sa tuhod. O kung hanggat ako'y buhay, lagi kong pinapangaral sa kanila, ganito po dapat. Ganito dapat. Advance. Advance. Ito na, banggitin ko na kasi malapit ng oras mga kaibigan. Isa pang dahilan ng ating bansa na pahirap ng pahirap. Masakit mang sabihin na umaasa na tayo sa imported. Samantala, mayaman ang ating lupa sa pananim. Ang isa kasing dahilan dyan, doon na naman tayo. Magsasaka ako, halimbawa, magsasaka magulang ko. Pero sobrang mahirap kami doon, halos walang makain. Dyan na, hindi ako kinakaya yan. May mga lupang minana ang aking magulang. Pero bakit halos wala kaming makain doon? Wala sa plano. Bininta ang lupa. Hindi po natin mapigilan ang gusto ng tao. Kaya po dapat ibigay na lang natin sa mga leader. Hindi pwede na ganito na lang ng ganito, umasa sa imported. Kasi pag dumami ang tao sa ibang bansa, hindi na sila magbibenta ng bigas. Unang-una kasi ang problema natin ang bigas. Diretsuhan ko na ang dahilan. Sa totoo lang, mahirap talaga magsaka. Mainit. At kung minsan, nakapaaral ng mga anak ang magsasaka. Nag-abroad, nagbenta ng lupa. Pag sumweldo na yon, magpadala na lang doon sa naiwan sa probinsya at hindi na magsaka. Yan po ang dahilan na kulang po lagi ang ating bigas. Anong dapat ang gagawin dyan? Ang leader na dapat. Ang ating leader,
banggitin na natin ang ating government. Hawakan na yung pagsasaka. Dapat swelduhan na lang yung mga magsasaka eh. Yung mga big time, hayaan mo yan. Yung magagaling na magsasaka, binabati ko kayo yung umaani ng daan-daang kaban. Pero ang sinasabi ko mga kaibigan na dapat i-manage na lang ng ating bansa. May sariling sakahan ng ating bansa dapat. Ang daming lupa ng gobyerno. Ang dami. Ay, kung magsariling mamuhunan na lang. Bukod doon sa kung napakialaman yung masisipag na maraming ani. Yung mga bakante, magtayo din dapat ng sakahan ng gobyerno. At yun ang magiging NFA. Yun ang bibinta natin sa mga kadiwa. Sariling sabi magaling daw tayo, natuto lang daw yung Vietnam sa atin. Pero ngayon, doon tayo maasa ng bigas. Yun po sana. Kasi marami pong magsasaka na gagaya nga sa amin, wala sa plano. Ang aking mga ninuno, libre ang lupa nung araw eh. Lalo sa Mindanao kami. Libre. Kung maturo mo lang, kung malinis mo, sa'yo na eh. Pero ngayon, wala na rin. Agawan na rin yata doon. Kaya nga po, yung wala ng sakahan, na magsasaka. Maraming magsasaka na walang sakahan, walang lupa. Kukunin na lang ng gobyerno at sahuran na lang. Arawan. Minimum ba ang gusto? Sigurado. Tambak ang ating ani. Tapos ang ating naman government magtayo din ng sariling sakahan. Saan may-ari nga ng budget eh. Turo tayo ng turo sa mga magsasaka. Kung minsan ayaw naman nila magsaka, sayang lang yung tinuturo natin. Sige, hanggang dito na lang. Baka mahirapan tayo mag-upload. Importante sa lahat, plano. Para hindi babagsak ang ating mga lahi. Susunod na mga henerasyon. Babagsak lahat at pati ang bansa. Pag ganito ng ganito lang ang palakad. Na iniisip ang sarili lang. Gagaya ng mga manunungkulan ka. Katapos ng aking termino, wala na ako. Mag-ipon na ako. Hindi po dapat. Kailangan po ipamana po natin sa mga susunod na uupo dyan. Kung anong tanggapan yan. Na mayroon naipon ka, hindi yung nagagalit yung kasunod mo at wala ang pondo. Dapat po ipamana lagi sa mga susunod na henerasyon. Lalo na mga kabataan na nangangarap din na magiging leader ng ating bansa. Sana makakuha ka tayong aral. Patuloy lang sa mga pangarap. Ingat tayo.